Bilang isang magulang, alalahanin natin ang ating mga anak kung sila ay papasok sa mga paaralan at paano kung magkaroon ng sakuna. Kagaya na lamang ng isang eskwelahan sa Baguio City kung saan inabutan ng malakas na lindol ang mga estudyante. Araw-araw, may posibilidad ng aksidente sa loob man ng paaralan o kahit sa labas nito. At may mga pagkakataon na segundo lang ang pagitan ng buhay at panganib. Kasi pag wala po kayong alam sa paggaganon, ay sa pag-first aid, parang wala kayong magagawa po, parang nagpapanik po kayo. Kasi hindi natin masasabi kung kailan yung aksidente mangyari. Hindi lang dito sa school, even maski nasa labas sila, I think they should be aware what to do. Dito pumapasok ang kahalagahan ng first aid. Alamin natin bakit tayo nagbibigay ng pangunang lunas o first aid. Number 1, para mabawasan yung paghihirap na nararamdaman ng ating patient. Sa isang paaralan sa Baguio City, isinagawa ng UNTV News and Rescue ang First Aid Seminar. Patanggalin natin yung gloves na hindi natin hinahawakan para hindi magdikit sa balat natin. So, kunin ito. Yan. Tapos, angat. Dahan-dahan kasi maraming dugo. Huwag nyo biglang hahatakin kasi baka mamaya tumalsik dun sa kasama ninyo. Don't apply wound pack or wound packing. Saan? From your clavicle, dito, collarbone, kapain nyo po, nakakapa. Yung dalawang, yes, yung bone dyan, papunta sa pusod. Tingnan yung rise and fall kung humihinga. Baka mamaya kasi kanina, nalunok pala. Kaya, pero humihinga na siya kasi nalunok ko eh. Nawala na pala. Para sa mga estudyante, guro, at maging sa ilang magulang. Unang-una, this is one way of making our students, learners aware kung ano yung mga dapat nilang gawin in case na may mga ma-encounter sila na ganitong sitwasyon na kinakailangan yung immediate response to save lives. Layunin nito na ihanda ang mga bata kung ano ang dapat gawin sa oras ng emergency. Ilang minuto? Kung kanina sa direct pressure natin, ilang minuto? 5 to 10 minutes. Dito sa wound packing, 5 minutes. Nakakuha niyo po. Then after ng wound packing, syempre, hindi po naman natin hahayaan yun na nakaganyan lang. Bawa sa hita. Yes po. Wala pong anesthesia. Wala pong anesthesia. Yes. In a rescue scenario, di ba? Nagre-respond po kayo. Siyempre, wala tayong anesthesia. Lalagay natin to. Anesthesia is para saan? Sa sakit. Tama, di ba? Sa ganito, ano ba ang mas mahalaga? Yung sakit na maramdaman ng pasyente o mamatay yung pasyente? Siyempre, mas okay na masaktan yung pasyente. Talagang masakit po yan, pero kailangan natin gawin kasi kailangan natin siya iligtas. Importante din po ito kahit may malaman na sa isang membro ng pamilya. Yung po, importante talaga kasi kasi pag wala po kayong alam sa pag-first aid, parang wala kayong magagawa po, parang nagpapanik po kayo, tapos wala kayong magawa kundi humingi ng tulong po. Para sa ilang estudyante, bago ang seminar, limitado lang ang kaalaman nila sa first aid. So as a first aid provider, ang goal natin to preserve life. Pero matapos ang training, nagbago ang pananaw nila. Naiba po talaga yung perspective ko pag sinabi ng first aid. Sa seminar kanina, natutunan ko na iba't iba ang mga klase ng injury at iba't iba rin ang mga dapat mong gawin sa mga injury na yon.
Hindi lang basta pagtapal ng benda ang first aid. Bawat galaw may epekto sa kondisyon ng pasyente. Hindi rin pala talaga ganun kadali magbigay ng first aid. Hindi lang siya yung magbibigay lang ng pangunang lunas. Talagang mahirap rin siya kasi buhay na yung nakasalalay dito. So, kailangan talaga natin ng caution and kailangan nating maging handa talaga. Kaya importante ang mga gantong seminar, daluhan ng mga kabataan para mas magkaroon pa ng mga karagdagang kaalaman patungkol sa mga ganito. Para sa mga student leaders, mas malaki ang responsibilidad dahil inaasahan silang manguna lalo na sa oras ng sakuna. Pag sinabi pong first aid, first thing na pumapasok sa utak ko is agarang tulong, which is yung nagbibigay ng tulong kaagad sa mga like na injury para hindi lumala yung condition nila. CPR. Kasi mostly biglang pag nasya-shock sila, yung heart nila parang biglang ma-heart attack ganon or bigla silang mag-collapse from nervous, ma-mental shock sila. So, yun, pinaka-importante rin yun sa mga nadaluhan kong seminar because it can save life. Isa sa mga napansin sa paaralan ay ang maayos na paghahanda sa lindol. Mula sa regular drills hanggang sa paggamit ng hard hat. Hindi ito eksena sa pelikula. Nangyari ito noong October 9, 2025. Ito ay isang malakas na lindol sa Baguio City at sa loob ng paaralan kung saan ang mga bata ang unang nasa panganib. Nung nagkaroon ng lindol dito sa Baguio, ano ang ginawa ninyo? Ginawa po namin is duck, cover, and hold po at sinuot po namin kaagad ang helmet. Tapos, pagkatapos po nun, nung natapos na po yung lindol, kung sino po yung una na nasa pintuan, yun po yung unang lalabas at yun po yung makakapunta sa open area na hindi tumatakbo po. Kasi po pag tumakbo po is parang nagpapanik po sila eh. Papunta-punta po sila sa kahit saan po. Yun lang po. Ayon sa principal ng school, malaking tulong ang tuloy-tuloy na training para hindi makalimutan ng mga bata ang tamang gagawin. Doon sa latest na lindol natin dito sa Baguio, I am grateful. Nakatulong yung ating mga preparasyon na ginagawa, yung mga quarterly drills, yung mga trainings din na ganito na ginawa natin nung mga nakarang taon. Pero syempre, kailangan natin yung reminder from time to time sa ating mga bata kasi nga, hindi naman lahat natututunan kaagad natin sa isa lang na training. Nakakapanibago, no? Walang sigawan, walang tulakan. Makikita mo na bawat kilos nila talagang pinaghandaan. Natuwa siya dahil nakita niya kung gaano kaayos yung paglabas ng mga bata, yung pagsuot nila ng mga hard hat hanggang sa evacuation area. Hindi naman lahat ng paaralan ganito ang sistema. Nagsimula lang ang lahat sa isang simpleng ideya na naging hamon hanggang sa naging isang matapang na desisyon. I was challenged by the SDO DRRM Focal last time, that is Sir Jimmy Santos. At first parang sabi ko, kakayanin ba namin yun? Bukod sa mga estudyante, bahagi rin ng programa ang mga magulang. Dahil ang kaalaman sa first aid ay hindi lang para sa paaralan, kundi para rin sa tahanan at komunidad.
ito po isang privilege po sa aming mga magulang at mga estudyante dahil nagkakaroon po kami ng awareness regarding po sa first aid, regarding po sa mga ganitong mga programa na makakatulong po para sa mga estudyante at mga katulad ko din pong magulang in case po ng mga emergencies like yung sa lindol, slides o kaya magkaroon man ng mga kung anong mga disaster na pwede mo ma-encounter na hindi mo naman inaasahan. Sa araw-araw na sitwasyon sa paaralan, hindi maiiwasan ang maliliit na aksidente. Pero kapag may kaalaman ang mga bata, mas nagiging handa sila. Yung mga knowledge na makukuha namin sa mga ganitong mga programa, pwede po namin ma-share dito sa community po namin, school community, tapos doon din po sa aming family po, para maging aware din po sila. Ang first aid ay hindi lang para sa matatanda. Hindi rin ito pang-emergency lang. Ito ay kaalaman na pwedeng magligtas ng buhay. At sa maagang pagtuturo nito sa mga bata, mas nagiging handa ang susunod na henerasyon sa anumang sakuna. Tuloy-tuloy ang pagsisikap ng UNTV News and Rescue na maging handa sa lahat ng mga emergency. Kaya naman narito ang tuloy-tuloy na pagtulong ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sige, mamaya na. Sir, from UNTV News and Rescue kami, sir. Pwede po ba namin kayo tulungan? Hindi ko po alam, sir, kung anong nakakarapat, sir. Pero pwede namin kayo tulungan, sir, ha? Tulungan namin kayo. First aid, mga ano po kami, sir. Sir. Rescuer po kami, sir. Kayo po yung pwedeng gumalaw, sir. Yes, sir. Pwede po. Okay. Ano po pinakamasakit sa inyo, sir, ngayon? Sa kaliwa, yung dito, sir, dito sa pinakababa. Sa may paanan po ninyo, sir? Okay. Sige. Bukod sa paa nyo, sir, wala na po bang masakit sa inyo, iba? Kamay, balakang, ulo. Tumama ba ulo, sir? Tumama ulo? Hindi naman kayo hirap huminga, sir. Mahirapan. Hindi kayo nawala ng malay? Sir, okay lang po patulong, sir. Okay. Yung motor, sir, angat lang natin. Na-picture na ho ba? Baka... Video ako ulit. Tabayan natin to. Oh, sir, para matignan ko yung paa niya. Sir, ito yung masakit sa inyo, sir. Ito. Sir, tatanggalin ko yung sapatos niya, sir, ha? Sir, kaunting tiis lang, sir, ha? Kaunting tiis lang. Hinga malalim, sir. Hinga malalim. Okay? 1, 2, 3, hinga. Okay, isa pa, sir, ha? Isa pa. Sige, okay lang umaray. 1, 2, 3, hinga. Okay. Sir, yung medyas, sir, gugupitin ko na to, sir, ha? Para hindi na kita masyadong maabala. Sige, sir, lapag nyo. Sir, ito, sir, pagka ginagalaw ko ng ganyan, masakit? Okay. Sir, igalaw mo nga yung mga
daliri dito sa may ano mo, kaliwang paa. Galaw mo yung daliri mo, sir. Ito. Gagalaw? Ito, sir. Nararamdaman mo to yung hawak ko? Nararamdaman mo? Tol, yung thumb splint natin pakilabas. Ayan. Sir, ipapatong ko lang dito ha para masuportahan. Sir, bukod dito, may masakit pa bang iba? Tuhod kanan. Sige, sir. Sir, ganito, ipatong ko muna kasi titignan ko muna yan ha. Sir, sige sir, atras mo, atras mo. Okay. Sir, gugupitin ko ha. Sir, masakit ba sir dito o sa kabila? Dito, dito sa hinahawakan ko. Okay, mas stable naman siya. Sigurado ka sir, sa balakang sir. May masakit? Hindi ko pa po sir ngayon malaman sir eh. Dito, sa may taas sir, dito. Yung baba eh. Sa baba, sa ulo wala ha. Hindi ko pa po alam sir sa ulo sir. Pero Okay. may helmet ako sir. Pero tumalsik ko yung helmet eh. Sige, sige. Sir, lalagyan ko ng splint yung paa mo sir ha. Lalagyan ko ng splint yung paa nyo. Sir, angat ko ha. Skis lang sir. Sige sir, okay na po yan. Okay na yan, okay na yan. Paki-assess tol, ano? Paki-head to toe assessment si sir. Sir, pasuyin naman sir ng ambulance sir, baka pwede makatawag. Sir, galaw mo nga ulit sir yung mga daliri mo dito sa kaliwang paa mo. Hindi makaya sir. Iyan lang sir. Okay, okay. Ito nararamdaman mo, hinahawakan ko. Suyo naman ako ng camera dito sa kabila. Wala. Dito sa parting balakang ko. Sa red. Okay naman. Yung balakang niya, paki-check. Sir, tingin lang po kayo sa akin, sir. Tingin po kayo sa akin, sir. Sir, galing kayo ng trabaho? Pauwi pa lang po kayo? Di naman nakainom, sir. Wala po. Okay. Sir, pwede malaman ang pangalan niyo sir? Sir, pwede lang darili, sir. Ganito, sir. Base dun sa nakita ko dun sa paa ninyo, sir, unstable siya kaya nilagyan ko ng splint. Okay, so ang may sasuggest ko, sir, pagdala sa hospital, magpa-x-ray po kayo. Okay po, para ma-check natin. Sir, okay lang i-BP kita, sir? Sige, sir. Sir, okay ta. Patong nyo muna dito sa bag ko, sir. Patong nyo muna. Kahit dito na lang, sir. Kahit dito na lang, sir. Itong sleeve. Dito, sir, sa balikat wala masakit. Hindi ko pa masyadong alam sir ngayon eh. Siko, wala. Dip-dip. Dito sir. Medyo Okay, wala naman. Okay. Dito sir. Sir, Dito. di na ako, sir. Tingin nga, sir. Okay, wala naman sugad, sir. Oh, pero dito parang bugbog. Sige.
Bibilang kita sir ha, kuha na lang kita ng vital signs. Kaya kayo sir. May fracture siya sa tenda niyo, sir. Masakit po kasi. Ayun sir. Tansya niyo po may fracture, sir, yung buto. Doktor po sir makakapagsabi po nun sir. Thank you po, sir. Sana wala naman. 110/80 sir, normal naman BP ninyo. Ayun naman. Sir, may abrasion dito sir, tapos dito sir, possible fracture sir, nung ano eh. Unstable siya sir. Kaya nilagyan ko na lang po na SAM splint. Hindi kasama siya, sir? Wala sir, wala. Sino kayo pwede isama? Sir, endorse lang namin nung pasyente sir, papirma na lang po eh. Kaya naman tama sa ulo, sir? Wala naman sir. Okay naman, normal naman paghinga. Walang tama sa ulo, wala namang mga sugat sir maliban sa abrasion dito. Tapos yung pinakamalalang injury niya sa may paanan niya sir. Possible? Yes sir. Diyan ako sasakay. Sir, excuse lang sir. Sir, may kiraan lang sir. Sir, itukod nyo to, itukod nyo. Ito ang itukod nyo para makapunta kayo dyan. Hey, sir, ito, tukod mo dito. Yan. Sir, yung bag niya sir ba? Sir, mag-ingat po kayo sir ha. Ingat po. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver, yung napanood po natin na naging responde ng ating UNTV News and Rescue first responder na isang motorcycle accident ay magtuturo din sa atin ng pag-iingat, lalo na kung tayo po ay babiyahe sa ating mga lansangan. At yung syempre, yung pagiging kalmado sa oras ng emergency, napakahalaga po niyan dahil kapag po tayo ay walang presence of mind, dun po nagkakaroon ng problema at minsan mas nadaragdagan pa yung mga pwedeng mapahama kung tayo po ay walang presence of mind. At yung dun naman sa ating mga responder ay nakahanda naman po kami na tumugon sa mga ganyang emergency at